May mga laban sa buhay na kahit anong plano mo, hindi mo pa rin alam kung paano mananalo. Pero paano kung ang susi sa tagumpay ay hindi espada kundi papuri? Sa kwentong to, ipapaalala ng Diyos na minsan ang pinakamalakas na sandata ay ang pagsamba. Kapatid, sandali tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na marinig at pagnilayan ang inyong salita. Inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu. Manguna po kayo sa bawat salita at mensahe. Kayo po ang kumilos hindi lang sa amin, kundi sa puso ng bawat manunood. Hayaan ninyo pong maranasan nila ang inyong presensya at marinig ang tinig ninyo sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Turuan ninyo kaming magtiwala, magpuri at kumapit sa inyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 2 Chronicles 20:21. Nang makipagkonsulta siya sa mga tao, nagtalaga siya ng mga awit para kay Yahweh. Inilagay niya sila sa unahan ng hukbo upang umawit ng papuri sa banal na kagandahan ni Yahweh habang sinasabi, "Magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kaniyang kaawaan ay walang hanggan." Dito ay makikita natin ang isa sa pinakakakaibang pamamaraan at weird na battle strategies sa buong Bible. Imagine mo yung eksena. 3 malalakas na kalabang hukbo ang nagtipon para lusubin ang Judah. Outnumbered, kulang sa gamit, at takot ang mga tao. Pero imbes na ilagay sa unahan ng mga pinakamalalakas na sundalo o gumawa ng matalinong military strategy, may ginawang kakaiba si Haring Jehoshaphat. Pinauna niya ang worship team. Walang espada, walang kalasag, puro papuri lang. Give thanks to the Lord, His faithful love endures forever. At first glance parang delikado, argabyado, parang reckless, pero si Jehoshaphat, alam niya ang isang malalim na spiritual truth. Worship is warfare. Imbes na tumutok sa mga pagbabanta ng kalaban, tumutok siya sa katapatan ng Diyos. Imbes na unahan siya ng takot, inuna niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng papuri. At first glance parang delikado, argabyado, parang reckless, pero si Jehoshaphat, alam niya ang isang malalim na katotohanang espiritual. Worship is warfare. Hindi lang laban ng laman ang pinagdadaanan natin. May mga laban din tayong hindi nakikita. May spiritual battle sa likod ng anxiety, discouragement, doubt at fear. At sa ganitong mga laban, hindi sapat ang sariling lakas. Kailangan natin ng sandatang hindi nakikita sa mata, panalangin, pananampalataya, at papuri. Kasi ang worship, hindi lang kanta. Ito ay deklarasyon na kahit anong nangyayari, alam mong may Diyos kang tapat at makapangyarihan. At tuwing pinipili mong sumamba kahit mahirap, iyon ang paraan mong lumalaban sa espiritual na digmaan. Imbes na tumutok sa mga pagbabanta ng kalaban, tumutok si Haring Jehoshaphat sa katapatan ng Diyos. Imbes na unahan siya ng takot, inuna niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng papuri. Bakit ito mahalaga? Kasi sa buhay, lahat tayo may mga battle na hinaharap. Iba't ibang anyo, anxiety, problema sa pera, sakit, sirang relasyon. At tulad ng Judah, madalas pakiramdam natin, talo na agad tayo. Pero ito ang lesson, praise goes before victory. Kapag nag-worship ka, kahit natatakot ka pa, kapag kumakanta ka, kahit wasak ang puso mo, kapag nagpapasalamat ka, kahit wala pa ang breakthrough, doon kumikilos ang langit para sa'yo. At yan mismo ang nangyari, hindi lang ito kwentong pampalakas ng loob, nangyari talaga. Kung itutuloy mong basahin ang kwento sa pangalawang Kronika 20, habang ang mga taga-Juda ay nagpupuri, ang Diyos naman ay kumikilos. Nagkagulo ang mga kalaban. Hindi sila nilabanan ng Juda. Sila mismo ang nag-away-away. Mga hukbong dapat sana'y magkakampi. Sila ang nagpatayan hanggang malipol ang hukbo.
At pagdating ng mga taga-Juda sa lugar ng labanan, tahimik, wala nang kalaban, hindi dahil sa galing nila, kundi dahil sa mga kamay ng Diyos na kumilos habang sila'y nagpupuri. Kamangha-manghang Diyos. Isipin mo yun, wala pa silang ginagawang laban, panalo na sila kasi ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila. So ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Ano man ang bagyo ang hinaharap mo ngayon, huwag mong hayaang takot ang manguna. Hayaan mong papuri ang mauna. Kahit parang walang sense, kahit parang mahina, kahit hindi mo pa alam ang ending. Kasi ang papuri, hindi lang kanta. Ito ay deklarasyon ng pananampalataya. At kapag pananampalataya ang nanguna, gumagalaw ang Diyos. Kahit parang wala kang laban, kahit hindi mo alam ang mangyayari bukas, purihin mo pa rin ang Diyos. Dahil ang papuri ay hindi kahinaan. Ito ay pananampalatayang umaasa. Ito ang sandata ng pusong nagtitiwala. At tandaan mo ang pangako ng Diyos. Si Yahweh ang lalaban para sa inyo. Manatili lamang kayong kalmado. Exodus 14:14. When you let praise lead, the battle is no longer yours. It's the Lord's. Panginoon, maraming salamat po sa paalala ngayong araw na sa bawat laban na hinaharap namin, hindi kami nag-iisa. Salamat sa katotohanang kahit wala pa ang sagot, pwede na kaming magpuri. Kahit takot kami, pwede pa rin kaming sumamba. Dahil ang tunay na tagumpay ay nangyayari kapag inuuna ka namin. Banal na Espiritu, tulungan ninyo kaming magtiwala, lalo na sa mga panahong parang walang nangyayari. Turuan ninyo kaming tumingin, hindi sa laki ng problema, kundi sa laki ng Diyos na kasama namin. Hayaan mong ang papuri namin ang magbukas ng daan para sa iyong pagkilos. Sa mga nanonood ngayon na pagod na, natatakot o halos sumusuko na, yakapin mo sila, Panginoon. Patunayan mo na ikaw ang Diyos na lumalaban para sa kanila. Bigyan mo sila ng kapayapaan, pananampalataya at tapang na umawit muli kahit masakit pa. Salamat dahil sa iyo may pag-asa, sa iyo may tagumpay, sa iyo may kapahingahan. In Jesus' name, Amen. Kung na-bless ka sa mensaheng to, don't keep it to yourself. Share mo to sa isang taong dumaraan din sa matinding laban ngayon. Baka ito na yung sagot sa panalangin niya. Follow for more faith-filled reminders and always remember, God fights for those who praise Him first.